Honor the Holy Gospel. Alleluia, 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 alleluia. All together. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit, The proclamation of the Holy Gospel according to Luke. glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about the child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon po sa inyong lahat. At muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Batiin po natin ang bawat isa. Manigong bagong taon, Happy New Year. At katulad po ng nabanggit ko sa panimula ng Misa, January 1 is also always celebrated as the World Day for Peace. Kaya bahagi ng ating panalangin ngayon is our prayer for peace, because peace is a gift, no, that we always need to pray for, no? While dito sa ating bansa, no, maraming ingay, putukan ng mga firecrackers, mga paputok. Sa ibang mga bansa, no, ibang paputok ang naririnig, no? It is guns, cannons, and bullets. And so we continue to pray for peace in the world, especially in those countries where there is war. And January 1 is also the feast of Mary, Mother of God. No? Lagi yan, January 1. Kapistahan yan ng ating mahal na ina under the title Mother of God. Now, why is it that every New Year we celebrate the feast of Mary as Mother of God? Bakit naman hindi? Kasi di ba gano'n naman kahit sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag nagsisimula tayo, no, pag may sinisimulan tayong bago, kapag tayo ay natatakot, pag tayo ay kinakabahan, do you remember when we were still young, no? Yung ating first day at school, yung ating first visit sa dentista, no? Yung lahat ng ating mga first time, sino bang kamay ang gusto nating laging hawak-hawak? Sino ba ang lagi nating gusto kasama? Di siyempre yung ating nanay. No? So parang gano'n din ang sinasabi ng simbahan, no? That as we begin the new year with all its anxiety, with all its uncertainty, kasama natin ang ating mahal na ina. No? And remember in the Bible, when Jesus gave Mary to us as our mother, Mary has always been there accompanying the church, no, as she grows into a bigger community. Hindi na iniwan ni Maria ang simbahan, lagi siyang kasakasama.
So ngayon, unang araw ng bagong taon, muli ipinapaalala sa atin, we have a mother who will accompany us as we begin the new year. No? That is why this reflection is, I call this New Year reminder from our Blessed Mother. No? Ano kaya ang ipapaalala sa atin ng ating mahal na ina ngayong unang araw ng bagong taon? 3 bagay. Unang-una, I believe, sasabihin sa atin ng mahal na ina, ang kailangan natin, panalangin, hindi pamahiin. Okay? Ngayong unang araw ng bagong taon, ang kailangan natin, panalangin, hindi pamahiin. What we need is oration, prayer, not superstition. Kasi pag unang araw ng bagong taon, ang dami nating mga di ba, pamahiin, no? Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang tumalon kagabi, no, during the New Year, no? Nangangarap na tumangkad, no? Narinig ko si Ogie Alcacid sa isang vlog, sabi niya, ilang taon na raw niyang ginagawa yun, wala namang nangyayari, no? Ilan sa inyo ang naglagay ng barya sa inyong mga bulsa, dahil sabi niya, para lagi akong may pera. Nagkaubusan ang mga bilog na prutas at kaya dapat 12 uri. Bakit? Kasi yun yung ating pamahiin. So marami tayong pamahiin na sinusunod. Pero anong pinapaalala ng ating mahal na ina? What we need is prayer. Panalangin, hindi pamahiin. No? Dito sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, when the shepherds visited Mary and told Mary what the angel told them, ang sabi dito, and Mary kept all these things in her heart. Yung Tagalog version, malalim yung Tagalog na ginamit, at pinagbulay-bulay ni Maria ang lahat ng mga ito. Ano bang ibig sabihin ng pinagbulay-bulay? Pinagnilayan, pinagdasalan. So yun yung kailangan nating gawin sa unang araw ng bagong taon, manalangin. Kilalanin yung lugar ng Diyos sa ating buhay. No? Why is superstition wrong? Because superstition takes away the role of God in our life. Superstition takes our faith away from God. Deuteronomy 18, anong sinasabi doon? Ipinagbabawal na sa lahat ng mga sumasampalataya, hindi dapat tayo naniniwala sa mga pamahiin. In Deuteronomy 18, God instructed Israel when they visited the promised land. Ang sabi doon, do not practice the practice of the pagans in those land. Bago nila kinuha yung lupang pangako, ang paalala sa kanila, huwag ninyong gagayahin yung mga gawi ng mga walang pananampalataya. So every time we practice these superstitious beliefs, it takes away our belief in our providential God. Kaya ang tunay na sumasampalataya, ang ginagawa, panalangin, hindi pamahiin. No? So yan yung una palagay ko, ipapaalala sa atin ng ating mahal na ina. Pangalawa, palagay ko ipapaalala ng ating mahal na ina, ang kailangan natin, grasya, hindi swerte. No? What we need is grace, not luck. Ano ba ang pagkakaiba ng grasya sa swerte? Again, yung mga pamahiing ginagawa natin, bakit natin ginagawa yan? Dahil gusto nating swertehin. Pero hindi rin yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ano? Sino ba si Maria? Nung dinalaw siya ng anghel, ano ang tawag ng anghel kay Maria? The angel did not call Mary by her name. Merong title na ibinigay yung anghel kay Maria. Ano yung title na yon? Ang sabi doon, Ave Kekaritomene. Anong ibig sabihin ng Kekaritomene? Sabi doon, Hail, you are full of grace. So Mary is the woman full of grace. Kaya yan ang ipapaalala sa atin ng ating mahal na ina. Ang kailangan natin, grace, not luck. Grasya, hindi swerte.
Sulyapan nyo nga po yung katabi nyo ngayon. Yung sulyap lang naman, tingnan nyo. Mukha bang full of grace o full of grease? No? Sa dami ng kolesterol ang nakain. Ano? Itong mga nakaraang araw. Marami sa atin ngayon, we are only full of grease. Hindi tayo puno ng grasya, puno na tayo ng grasa. No? Sa dami ng kolesterol na ating kinain. No? Pero anong ipinapaalala sa atin ng mahal na ina? Let us fill our hearts with grace. Na para bang sinasabi ng ating mahal na ina, garbage out, grace in. Mahalaga yan, lalong-lalo na sa bagong taon. We fill our hearts with grace and we take away the garbage. Alam niyo, marami sa atin, pumasok na ang 2026, baka dala-dala pa natin ang basura ng 2025. Pwede ba iwan na natin? Iwan na natin ang basura ng 2025. Baka full of grudge ka pa rin. Baka hanggang ngayon, dala-dala mo pa yung grudge of 2025. Yung mga galit, yung mga hurt, mga resentments, let us let go of them. At iwan na po natin sa 2025. And let us allow the grace of peace, the grace of forgiveness to replace it. Yun ang gusto ng mahal na ina para sa atin. Ano bang pagkakaiba ng grace sa luck o sa swerte? Yung swerte kasi, it is dependent on circumstances. Depende yan sa kung ano yung mangyayari sa iyo. Pero ano ba yung grace? It is not based on circumstance. It is based on character. Kasi when God gives us the grace, God expects us to cooperate with that grace. Yung swerte kasi, ang gusto lang natin, ay, sana dumating na yung aking hinihiling. Umaasa lamang tayo sa tadhana. Grace is based on faith. F-A-I-T-H. While luck is based on faith. F-A-T-E. Ganun yung faith tadhana. At baka marami sa atin, ganun lang ang gusto. Inaasa natin yung ating buhay sa tadhana. Ay, sana yumaman ako. Kaya anong gusto natin gawin, no? Taya tayo ng taya sa loto. No? Sana yan ang maging tadhana ko. Di ba maraming mga scientists ang nagsasabi, even mga statistician ang nagsasabi, what are your chances to hit the lotto? Sabi niya, mas malamang pa natatamaan ka ng kidlat twice kaysa ikaw ay manalo sa loto. No? Kaya huwag nating iasa ang ating buhay sa swerte o tadhana. Iasa natin ang ating buhay sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos, lagi niya yung ibibigay sa atin. Pero while He gives us the grace, grace also cooperates. A human people or humanity must cooperate. Di ba ang sabi ng ating mga katandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama yun. What is providence? Providence is 50% grace and 50% human cooperation. No? Laging magka-partner yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya, pero dapat tayo naman din ay nagko-cooperate. So ngayong unang araw ng bagong taon, yun yung ating ipangako kasama ng ating mahal na ina. You are full of grace. But Mary cooperated with that grace. Kaya siya napuno ng biyaya. Ganon din sana tayo. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong biyaya, pero bigyan mo rin po ako ng lakas na kumilos so that your grace can operate in my life. Okay? So yan yung pangalawa. Grasya, hindi swerte. Pangatlo at huli, anong papaalala ng ating mahal na ina? Ang kailangan po natin ay mananakop, hindi manghuhula. Mananakop, hindi manghuhula. Marami sa ating pagbagong taon, yan ang gusto natin, ay magpapahula nga ako. Diba? Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nagpunta sa Quiapo kahapon, no? At nagpahula.
At tinitingnan, ano kaya ang mangyayari sa akin sa 2026? Maraming ganyan. Because of our uncertainty and anxiety of what the future holds, we turn to superstition, no? To fortune telling. Pero ang sasabihin ng ating mahal na ina, hindi. Ang kailangan natin, mananakop, hindi manghuhula. No? Ano bang ibig sabihin ng mananakop? Hindi yung tyrant, ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin sa mananakop. Kasi baka yun ang iniisip natin. When we say mananakop, it means the Savior. It means we surrender our life to God, our Savior. At yan ang papaalala sa ating mahal na ina. Huwag tayong matakot. Ipaubaya ang ating buhay sa ating mananakop. Di ba ang sabi ni Maria, I am the maidservant of the Lord. Let it be done unto me according to your word. Actually, yung maidservant, medyo tame na translation pa yan. Yung tunay na salitang ginamit ni Maria doulos. At anong ibig sabihin ng doulos? Slave. So parang sinasabi ni Maria, ako ay alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang nais ng Panginoon. So yan ang pinapaalala ni Maria. Huwag tayong matakot paalipin sa ating Panginoon. Dahil yung Diyos na ating sinasampalatayanan, hindi naman niya tayo gustong alipinin. Ang gusto lang niya, ialay natin, isuko natin ang ating buhay sa Kanya, and then mararamdaman natin ang kamay ng Diyos kumikilos sa ating buhay. Lagi natin sasabi, Father, hindi ko maramdaman ang kamay ng Diyos sa aking buhay. Well, ito ang principle. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, mararamdaman mo ang kamay niya kumikilos sa iyong buhay. Surrender your life to the Lord and you will feel the hand of God working in your life. Yan ang paalala sa atin ng ating mahal na ina. No? So, wag lang tayong magpahula. Ang kailangan natin mananakop, no? We surrender our life and let us make sure that all our anxieties will be surrendered to God. Lagi nating naririnig, lagi nating sinasabi, we do not know what the future holds, but we know who holds our future. We do not know what 2026 will hold for us, but we know by faith who holds our 2026. Sa January, ipagdiriwang natin ang Santo Niño. Isa sa mga magandang larawan ng Santo Niño ay, di ba, may hawak-hawak sa kanyang kamay? Anong hawak sa kamay ng Santo Niño? Yung mundo, yung globe. Ipinapaalala sa atin that God holds in His hands the world. And so let us surrender our life to the hands of God so that we will feel the hand of God working in our life. So mga kapatid, ngayong araw na ito, na pinararangalan natin ang ating mahal na ina at ipinapaalala sa atin that we have Mary as our companion on the first day of a brand new year. Let us remember the New Year reminder from our Blessed Mother. At ano yon? Ang kailangan natin, panalangin, hindi pamahiin. Grasya, hindi swerte. Mananakop, hindi manghuhula. Amen.